Tay, okay lang po kayo? Oo. Ate, bakit? Ha? Wala. Sige, kain ka lang. Noah, maraming salamat sa tulong mo kay Colleen, ha? Habang buhay kong tatanawin ang utang na loob yun. Oh, malaya, Manuel. I'm just glad to be at help to my daughter. What I mean is sa mga taong itinuring kong pamilya. Tito Noah, gusto niyo itry itong sinigang ni Ate Didang? Specialty na to eh. Sige ba, mukhang masarap eh. Yes. Sige. Thank you. Coffee po, Tito. Thank you. Gusto ko sana mag-apologize sa inyong dalawa. Hindi naging maganda yung paghiwalay natin nun. Pwede pa rin po namin kayo malapitan. Initsupwera na ako ng nanay niyo. Hindi ba magiging kalabisan naman kapag ipagsisiksika ko pang sarili ko sa pamilya niyo, anak? I was cold and abrasive. Nasaktan ko kayo. Matagal na po yun, Tito Noah. Marami na pong nangyari. Sila nanay at tatay, nagkapatawaran na rin kami. Okay na po yun. Tsaka parang blessing in disguise din ho, Tito eh, yung paglayo niyo. Eh, natuto kaming tumayo sa sarili namin pa, tapos yung mga problema na susolusyonan naman namin. Alam nyo, kahit naman nasa Davao ako at hindi nakikipag-communicate sa inyo, may mga nababalitaan pa rin ako sa inyo. Iniisip ko pa rin kayo. Hindi naman ganun kadali, mabura ang mga pinagsamahan natin. Dahil itinuring ko kayong mga anak. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Dahil nahihiya ako dahil sa nangyari sa atin. Nasaktan kita eh. Kalma. Please, hayaan mo ako. Hindi ko kasi ina-expect na sa kabila nung nangyari sa atin, nandito ka pa rin. Tinutulungan ako. Parang yung ginawa mo noon kay Jeffrey. Huwag po kayong magalit. Huwag niyo po ilayo sa nanay ko. Parang awa niyo na po. Huwag niyo po ilayo sa nanay ko. Baka pwede niyong patawarin na yung bata. Para bang pag nagkakagipitan at hindi namin alam kung ano yung solusyon, tsaka ka dumadating para tulungan kami. Nagkataon na siguro. Matagal kong sanang gusto mapakita eh. Pero nahiya ako. Baka kasi hindi na ako welcome. Of course, you're very welcome. Magkaibigan pa rin naman tayo, hindi ba? Salamat. Ako sobra-sobra nagpapasalamat. Tama. You're once very important part of my life. Nandito ako nung lumaki at nagkaisip ang mga bata. Para ko na silang mga anak. I just did what I could do as a father. Again, thank you.
Kuya Manuel, di ba close naman na tayo? Pwede ba ako magtanong sa'yo? Nagsiselos ka ba kay Sir Nova? Naman ako magsiselos eh. Tumutulong lang naman yung tao. Sa bagay, mabait naman talaga si Sir Noah. Actually, mahal talaga niya yung mga alaga ko. At saka, talagang tinuring niyang mga anak ang mga to. Lalo niya dyan sa batang si Colleen. Kasi baby pa lang yan, andyan na ang Sir Noah. Kaya naman siya na talaga yung tumayong ama sa batang yun. Ay, kuya, Team Manuel pa rin ako, ha? Huwag mo isipan ng masama, eh. Na-chika ko lang naman. Huwag ka mag-guilt trip, ha? Papasalamat nga ako at nandyan si Noah nung wala ako eh. Di, mabuti may katuwang si Pelma. Oo. At saka alam mo, kuya, mahal na mahal ng Sir Noah yan si Ate Pelma. Alam mo ba yung ramdam na ramdam kong totoong pagmamahal? Yung bang pagmamahal na hindi basta-basta mawawala? May nagsasabi mo? Hindi kasi, kuya, naisip ko lang naman, di ba, busted na kay ate, yan si Sir Noah. Tapos alam naman ni Sir Noah na nandyan ka na rin. Pero bakit kaya siya nagbalik? Totoo kayang gusto lang niyang tumulong kay Colleen? O talagang nagbalik siya dahil bet pa rin niya ang Ate Felma? Ano sa tingin mo? Hindi pa nag-iinit yung puwet ng Colleen na yan doon sa loob. Pinalabas na agad. Makukulong pa rin yung Colleen na yun. Buti na lang talaga dumating si Tito Noah. Buti concerned pa rin siya sa atin hanggang ngayon. Light and shining armor lang ang peng. Ano bang pakiramdam, Mars, na bigla ka nalang tinulungan ng ex mo? Ang pinagtataka ko lang, bakit bigla siyang bumalik? Anong ginagawa mo dito? Katulad ng ginagawa niyo, giving my full support to Colleen. Thank you for accepting my invitation. Sabihin mo nang kailangan ko malaman. Gusto ko maging magkakampi tayo.